Sa pinakaunang aralin sa ikasyam na serye patungkol sa banal na espiritu na ipinangako ni Jesus, tayo ngayon ay dadako sa pinakaunang aralin, ang pangakong natupad. Para sa ating susing talata, ito ay nasa ikadalawang kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 38 hanggang 39. Sumagot si Jesus, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob na banal na Espiritu, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tinatawag ng ating Panginoong Diyos." Ang pangakong natupad. Sa kasaysayan ng bayan ng Diyos, isa sa pinakamahalaga at makapangyarihang pangakong ibinigay ng Diyos ay ang pagbuhos ng kanyang banal na espiritu sa lahat ng sumasampalataya. Mula sa mga sinaunang propesiya hanggang sa mga salitang mismong binigkas ni Hesukristo, ang pangako ng banal na espiritu ay laging sentro ng plano ng Diyos sa pagtubos at pagbibigay kapangyarihan sa kanyang bayan. Ang pangakong inihayag. Bago pa man ang araw ng Pentecostes, nangusap na ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel tungkol sa isang panahon ng malawakang pagbuhos ng Espiritu. Sa Joel Kabanatang 2, talatang 28 at 29, sabi dito, "Pagkatapos ng mga bagay na ito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Magpapahayag ng mensahe ang inyong mga anak na lalaki at babae. Mananaginip ang inyong matatanda at makakakita ng pangitain ang inyong kabataan. Pati sa mga lingkod, lalaki at babae, ibubuhos ko ang aking espiritu sa mga araw na iyon." Ang propesiya ni Joel ay revolusyonaryo sapagkat ipinahayag nito na ang banal na espiritu ay para sa lahat, babae at lalaki, bata at matanda, alipin man o pinuno. Ang pangakong pinagtibay ni Jesus. Mismo si Jesus ay nagpatibay ng pangakong ito sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Sa Juan Kabanatang 14, talatang 16 at talatang 17, sabi dito, "Hihingi ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapayo upang manatili sa inyo magpakailanman ang Espiritu ng katotohanan." Tiniyak ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na hindi sila maiiwang nag-iisa, kundi magkakaroon ng kasama at gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pangakong natupad sa Pentecostes. Sa araw ng Pentecostes, makapangyarihang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako gaya ng isinalarawan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 4. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating ang isang ugong mula sa langit na parang hagupit ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dila ng apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinasasabi ng espiritu. Ang kaganapang ito ang naging hudyat ng bagong kapanahunan, ang kapanganakan ng iglesia na puspos ng espiritu upang tuparin ang misyong ibinigay ni Kristo. Ang pangakong para sa lahat.
Maging si Pedro ay matapang na nagpahayag na ang pangako ng banal na Espiritu ay hindi lamang para sa mga apostol, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Sa aklat ng mga gawa, kabanatang 2, talatang 38 at 39, sabi doon, isang malinaw na pahayag na ang pangako ay bukas sa lahat ng tatawagin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsisisi, bautismo at pananampalataya kay Kristo, ang bawat mananampalataya ay maaaring maranasan ang dakilang kaloob na ito. Ang karanasan ng pangako sa panahon ngayon. Ang katuparan ng pangako ng Diyos ay patuloy na nararanasan hanggang ngayon, habang ang mga mananampalataya sa buong mundo ay nakakaranas ng kapangyarihan, aliw, at pagbabagong dala ng banal na Espiritu. Pinapalakas niya tayo, ginagawang banal, at pinagkakalooban ng lakas upang magpatotoo ukol kay Hesukristo. Bilang pangwakas, ang pangako ng banal na Espiritu ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan. Ito ay isang buhay na katotohanan kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang salita sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Tinutupad niya rin ito sa atin ngayon. Buksan natin ang ating puso sa pananampalataya at pananabik. Mamuhay tayong puspos ng Espiritu. Ngayon, iniimbitahan tayo ng Diyos na muling maranasan ang kanyang makapangyarihang presensya. Handa ka na bang tanggapin muli ang kapangyarihan ng pangako ni Kristo? Yakapin natin ang kanyang pangako na mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan, aliw at pag-asa na hatid ng banal na Espiritu. Ang mahalagang kaloob na ipinangako ni Jesus sa bawat mananampalataya. Salamat.